na ang ating trading success. Kasi alam ko naman, siyempre marami ang mga traders pero hindi gano'n karami ang profitable traders. So siyempre alam ko kaya nandito rin kayo na nag-join sa webinar, gusto nyo maging successful sa pagti-trade and ito nga ang ilalatag natin 'no, part 'to ng inyong success. So kung hindi pa kayo nagkakaroon ng trading growth plan, ayan simulan na natin and tutulungan tayo nila Coach Joanna and Coach Jenice. Yan para ma-explain ano ba itong trading growth plan. So this will help us set achievable goals and build a trading journal. Ayan, para alam natin saan ba tayo natatalo, ano ba yung mga strategy natin na nananalo. So, hands-on tayo today, no? Since journal ang pinag-uusapan, grab your notebooks, pen, or kung gusto nyo nasa laptop, so that can also be fine. And remember, we will also cover some fundamental concepts like understanding yung PIPs, risk management, and the importance of discipline. This is the very big topic, discipline in trading. So this episode will cover all actionable items, which is ma-manage natin personally. So let's get started. Yes, thank you Coach Emma, thank you Coach Joanna. So let's get started. First, siyempre gusto natin i-emphasize po how crucial it is to have a clear trading growth plan. Kasi this plan will serve as your roadmap. Kumbaga ito yung guide mo kasi malalaman mo kung saan ka papunta, saan yung destination mo. Kumbaga ito po yung ating ways. So this plan will help you achieve yung goal mo kasi alam mo yun, visual tayo, eh. Iba yung 'pag nakikita natin na naggo-grow yung ating account, naka-record. So, let's break it down. Yeah, ready na kayo, mommy? Yes, maganda nga talaga i-breakdown kasi ayaw rin naman natin na ma-overwhelm tayo sa mga gagawin. So what is the first step in creating this plan ba? So, yung first step po natin dito is siyempre i-set yung goal. Like, think about what you want to achieve in short term and long term goal. Gusto mo ba yung kikitain mo dito is for extra income lang or yung magiging kapalit ito nung kung ano mang job mo ngayon? Gusto mo ba kumita ng 100 a day, $100 a day or $100 per month? So, aalamin natin 'yan. So, dapat alamin mo kung magkano yung risk appetite mo. So, kung ano man yung specific goal mo, you have to write it down. The goals, the plan para ma-achieve natin siya. And yeah, as Coach Janice mentioned, right? Don't forget to consider your risk tolerance. Kasi ito talaga yung mag-shape ng trading strategy natin in the long run. How you have to understand how much risk you can handle para mapatagal mo yung capital mo and to be sustainable din dun sa mismong trading journey that you will have. So yeah. Exactly, Joanna. Kaya let's move on to the exciting part. Ito yung hands-on na gagawin natin. Building your trading journal. So, sa mga nandito sa Zoom, doon sa mga enrolled students na, contact niyo yung mga ano niyo, yung mga coaches niyo para makuha yung link because this plan is exclusive sa ating community. But feel free to join yung mga kahit hindi pa member kasi you can make your own or if you are interested, you can join our community. But yan, papakita natin yung ginagamit nating growth plan para ma-help kayo sa inyong pagke-create nito. So, sa Excel file siya. Ang gusto ko kasi sa growth plan na 'to is automated na yung pagko-compute sa mga sheets. So, 'yan. Tama ba? 'Yun. Yes. Oo. Coach Janice, ayan simulan na natin. Ano ba yung dapat meron sa ating trading journal? Yan, Yes, para good maging successful tayo. good question, Mommy Emma. So, ngayon, pakita ko sa inyo. Share ko na lang yung screen para mas ma-gets nila. Share ko lang. 'Yan, kita po ba ang ating screen, So, yung trading journal, yung tanong ni Coach Emma, ito yung dapat meron tayo. Yan. So, kailangan meron kung ano yung pair na tinrade mo, anong strategy namit mo, ilang pips, yung iyong um,
profit or loss. So kailangan naka-record yung entry and exit points, reason for entering the trades. So ito, pinakita ko yung blanco, tas later pakita ko din yung yung result sa Manara ito. Ito yung sample do sa isa kong student, share ko rin siya later. Ito yung sa backtest naman. Yan, dito ako sa backtest, ipapakita ko sa inyo. So, pagka-click niyo po ng growth plan, pindutin niyo po itong make a copy. So, pagka-pindot niyo yung make a copy, mapupunta po kayo doon sa blank na Excel file. Wait lang, naglo-load siya. So, ito po yung interface. Ito yung kailangan yung i-edit. You have to input your goal. Napaka-importante na i-input natin yung goal natin kasi baka ang gusto mo pala magkaroon ng 1 million sa $100 mo na fund tapos ang lot size mo maliit. Ang target na goal mo maliit. So, kailangan i-specify mo. So, para mas realistic, dahil nagsa-start pa lang kayo, pwedeng we can start with $200. Kung ang fund mo is $100, goal mo lang madoble. So, short-term goal muna tayo kasi nagte-test kayo. Pero pag eto nagamay nyo na, actually achievable naman talaga yung makakuha ng maging to 20,000 yung 100 if you will do the compounding plan. Later ipakita ko niya sa inyo. Ito yung risk percentage, ito yung napaka-importante. You have to put here yung risk percent na kaya mong ipatalo. For example, you have $100 ha. Are you willing na matalo ng $1 per trade? 2? Or baka gusto mo okay sa'yo $5 per trade. Kasi baka ano lang, yung $100 is yung pang trade mo lang. Tapos meron ka pang backup. So pwedeng ganyan yung game plan. Yung iba, 5% talaga yung willing to risk nila for this account. Pero po, kapag ang fund mo lang ay 100, ano ka lang, mag 1% ka lang muna. So, eto naman, yung iyong PIP plan. Dapat alam mo na kung ano ibig sabihin ng PIP. Kapag hindi mo pa po ito alam, panoorin niyo yung ibang mga video natin, pero later papahapyawan namin kayo. Pero may mahabang topic itong PIP na 'to. This is very basic, pero napakaraming traders ang hanggang ngayon hindi pa rin talaga nauunawaan ano ba yung PIP. So, kailangan kasi before you take the trade, alam mo na agad ilang pip ang matatalo mo at mapapanalunan mo. So, dito kasi magde-determine kung gaano karaming trades ba bago mo achieve yung goal mo or ilan ba yung kikitain mo. Just take a look Kapag ang target pip mo is 20 lang, 20 pips, tapos stop loss mo 10 pips, you need 36 trades lang to reach your goal. Imagine that, 36 trades lang if puro tama ang trade mo. So later i-check, papakita ko sa inyo paano kapag minsan mali yung trade ko. Mata-track mo yung record. Ito yung kinagandahan guys kapag meron kang goal. Makikita mo, o nga no, if only magiging consistent lang ako na ang pinapatalo ko lang ay 1%. 36 trades lang ang kailangan ko. Paano kapag 5% ang risk appetite ko? I only need 9 trades to reach that goal. So, yan yung kung ang risk to reward ratio ko ay 1:2. Meaning, I am risking 5% to gain 10%. So, ngayon guys, sulat nyo, magkano ang inyong willing ipatalo per trade? Is it pwedeng by percentage o by yung figure, pero mas maganda percentage. Kasi ang ating gusto i-achieve dapat 1% lang. Paki-type nga po dito sa chat box magkano ang risk nyo per trade. Kung meron ba dito talagang nagfo-follow ng proper risk management, si Tita Nia 1 to 2 lang. So, tama yon, dapat 1 to 2 lang talaga. Kasi ipapakita ko sa inyo later bakit dapat fix yung ating risk percentage. Kasi imagine that if ang risk mo is, sige, let's go for 2% since 100 lang naman. I only need 19 trades
19 lang. Eh, paano kung sumasabay ka sa scalper natin, si Abdallah? Ang pips lang nun is 10 pips, 8 pips. Tapos yung stop loss niya, let's say 10 pips na lang din, 10:10. So, you only need 37 trades para ma-achieve yung goal. Ngayon, what if ano ka, busy mom ka, may work ka, hindi ka talaga makakopy ng mga signals or hindi ka makagawa ng sarili mong strategy, hindi ka makapag-analyze, hindi mo masabayan yung mga signals ni Manara or yun, hindi ka nakaka-join sa live trading sessions. Why not gawa ka ng ganitong plan for scalping session. Specifically, itong growth plan na to for the scalping session kay Abdallah, si Eminus. Si Abdallah is just taking trades ng 5 minutes minsan o kaya 15 minutes every 9:30 PM sa Philippines. So kung nasa abroad kayo, i-book mo lang yung time na yon para alam mo yun, mapag-grow mo yung fund mo. You just need to get 15 minutes of your time. I-dedicate mo, mag-excuse ka diyan sa work mo, mag-trade ka, sumabay ka lang saglit. Kailangan mo lang matutunan paano mag-execute ng trades na binibigay sa live trading session. Pero, ang kinaganda rin kasi dito is matututunan mo paano yung strategy na ginagawa ni Abdallah. So, hangga't hindi ka pa marunong nun, um, sumabay ka na lang. Pero ako, I personally recommend ito, sabayan nyo to. Sa intro, kung hindi nyo pa po ito napapanood, please watch this. Ang konti lang ng video na to, 2 lang. So ito, tinuro po dito yung 4 main rules kung paano mag-scalp. 8 to 10 pips lang ang target dyan. Minsan pag natalo, so in-explain dyan, minsan may time na pag natalo 20 pips. Pero kasi yung winning rate yan, grabe, 100% guys. Usually, consistent yan for so many months na and nakikita namin talaga yan live. Ngayon, dito, so let's say ako, gusto ko yung growth plan na 'to for my account sa scalping session ng US30. So, okay, kayo guys, i-take down notes niyo, ano ang gusto niyo i-trade, gold ba or gusto niyo rin bang sabayan yung strategy na 'to? The specific account is only for US30. I suggest kasi create different account for different strategy para alam mo yun na, um, alam mo kung ano yung nagwo-work. So, yan. Ako, etong goal na 'to is for the scalping strategy na I recommend for you na mga busy. So, what you have to do is to learn kung paano mag-scalping or sumabay kay Abdallah para kokopyahin mo na lang yung strategy niya. So, ngayon, nalaman na natin na ang risk natin is kunwari 1 to 2% at sasabay lang tayo sa scalping. So, scalper tayo ngayon. Napaka-importante malaman kung anong strategy mo, kung anong klaseng trader ka because ang mga swing trader ay 150 pips yung usually na take profit niyan or loss. Yan, sila Plutos. Kapag yun naman yung sinasabayan mo, ibang klaseng computation naman yun, ibang lot size yun. So, kaya kailangan be specific. Kung scalper ka muna, mag-scalping ka muna dito. Para na ano mo siya, na-identify mo, anong klaseng trader ba ako. So, I suggest create a demo account. Talagang gawin mo 'to, mag-scalp ka ng mag-scalp, sundin mo 'tong sinet mong plan at sundin mo yung risk to reward na nilagay mo. So, kung 1:1 lagay mo, kung 1:2 ilagay mo. So, dahil scalping lang 'to, si Abdallah usually 1:1 yan. Minsan kapag mag-aano ka, magkakaroon ka ng runner like isi-split mo yung lot size mo, yung isa ititipi mo, yung isa ipang-ra-runner mo, ayan. So, ayun, 'pag sinet mo na 'yan, nakita mo dito 37 trades lang ang kailangan mo. Eh, usually si Abdallah, 2 to 3 trades lang 'yan per day. So, few seconds lang out na agad, hindi aabot ng minute. Yung 5 minutes kasi yung time frame na ginagamit natin sa scalping strategy. So, naghihintay yan ng proper entry.
Kaya maximum talaga 15 minutes lang eh. Kasi kailangan ng volume. So, yung 4 strategy niyan, kailangan number 1, may makita kang weak field, merong volume, merong price action, tsaka nakikita mo yung support and resistance or yung trend line. Mapapanood nyo yan dito. So, ba't ba 'to? Dito, okay? Panoorin yan. And then, yun. So, ang projected goal date daw natin is October 30. Ngayon kapag 'to ginawa kong 5% makikita mo mag-a-adjust yan. 16 trades na lang. So ako, okey ako sa 5% kung 100 lang naman. Yun nga lang, kapag po 5% meaning eto na yung ano niyan, eto na yung mangyayari. Kapag po 5% ang nilagay mo, kada talo mo 5% din. So bakit kailangan may growth plan, merong trading journal, malalaman mo na, kapag pala talaga ang ni-risk ko is $5, tas kapag ang potential reward ko is $5, yung nag-stick ako, hindi ako magko-close ng trade hangga't hindi ko 'to na-achieve. Ganito pala ang mangyayari sa'kin, kailangan ko lang pala ng 16 trades. So, paano kapag, natalo ako sa unang trade? So, ipipindutin mo lang 'to. Loss. So, automatic na po 'yan, mababawas dun sa fund mo. So, yung 100 mo kanina, ayan naging 95 na lang. Ngayon, paano kapag gumagamit ka ng ECN account? Sa ECN account, meron po yung kaltas kada trade, 'di ba? Usually sa broker, either $6 to $7 per lot. So, recommended kapag scalper ka, mas maganda sa ECN account kasi mas tight yung spread. So, ayan, for example, merong kaltas yung broker, pwede mong i-edit here. Just type dito. And automatic. Yan, maaano siya, mababago. Automatic na. Ngayon, kung wala kang sinet dito, so, matic mababawas yung $100, yung $5 dun sa $100. Ngayon, nung natalo ka sa unang trade mo, which is the 5% of your capital, ang naging running balance mo 95. So you need 18 trades para ma-achieve yung goal. Paano kung natalo ka na naman ng $5 ulit? So I need 20 na. Nag-a-adjust siya. Ang natatalo ko is again 5% per trade kasi yun yung nilagay ko. With the risk to reward ratio na kung ano yung sinet ko. Ito, 1:1. Ngayon, paano if ang risk to reward mo is 1:2? Check nyo 'to guys, umakyat siya, naging 13. So ibig sabihin, kapag pala nag-risk ako ng $5, 'pag kumita naman ako $10. So kahit na matalo ako ng sunod-sunod na 3 beses, kahit 5 beses, 6, 7 kasi naglalaro tayo, kasi hindi pa natin alam yung strategy, nag-e-explore tayo. But ang mina-master nyo is itong proper risk management. Yun lang ang talagang finukusan nyo na, okay, dapat sa trade na 'to, $5 lang ang matatalo ko. Kailangan hindi lumagpas diyan. Tingnan mo kahit matalo ka ng 7 times, you only need 20 trades to reach that goal. Kasi 1:2. So, siyempre kapag lumiliit yung fund mo, kunwari natatalo kayo 100 mo, hala naging 73 na lang. Tapos ang risk mo is, 5% nga. Di ang risk mo is bumaba din, naging $3.49. Kasi yun yung 5% nung current balance. Na-compute na niya, hindi na $5 yung risk mo kasi lumiit nga yung fund. So, ngayon paano kapag kumita ka uli? Check nyo 'to, potential risk dito 3.49 pero 'pag nanalo ka naman 6.98 kasi you're risking 1 to get 2. So, iche-check natin 'to. Okay, kumita tayo niyan. So, na-update na siya. And etong growth plan makikita niyo na, kapag tama ang ating mga trades, if magiging consistent na mas marami yung wins kaysa sa loss, na sumusunod tayo sa risk to reward ratio, ito yung posibleng mangyari sa account natin. Yung sinet natin na $100 sa
36 trades kahit na puro talo ka nung umpisa. Sa ika-36 trades, meron ka ng $1,000. Posible siya. Bakit? Kasi kinompound mo. Kasi yung nire-risk mong, amount is hindi na siya $5. Hindi ka magiging fix yung lot size mo, hindi fix yung potential risk mo. Kasi ibabase mo siya sa percentage. Ito yung nung una nahihirapan ako, like ako personally hindi ako consistent sa, nire-risk ko. So, I am sharing this with you kasi ito talaga yung natutunan ko dito sa ating academy and napaka-helpful niya. So, imagine kung kunwari yung $100 mo nag-grow, ayan. Tapos you are just risking yung finand mo, hinayaan mo siya mag-compound. So, siyempre kada trade kung 5% yung nire-risk mo at umabot ka na ng $1,000, so ang 5% ng $1,000 ay 50. So, siyempre ayaw natin ng 5%. So, yun. Kapag naman magfo-follow tayo sa sinasabi natin ng 1 to 2%, well, I recommend 1%. Ganito yung mangyari. Okay, so i-explore mo. Hindi ako ang makakasagot nito. Ang guide ko sa inyo paano siya gamitin, pero ikaw ang sasagot. 'Yan. Nage-gets ba nila? Chat lang kayo 'pag may hindi nakakasabay, So 'pag 1%, so ito, tignan niyo ulit guys, 1% ang ni-risk mo. It means you need to lose 100 times bago maubos ang fund mo. Kahit matalo ka ng isang buong buwan kung nagte-trade ka na isang trade kada araw, pero 1% lang ang pinapatalo mo. Hindi ka masusunugan. Yan, buong 30 days minalas ka talaga. Trade ka ng trade, talo ka. Pero 73 lang yung magiging loss mo. Kasi computed na. Alam mo na, okay, nag-set ako na SL, eto yung matatalo ko. Kahit naiwan ko yan, okay lang, hindi ako kakabahan. Yung mga taong hindi nagko-compute ng ganito, sabi nga ng educator natin, if you fail to plan, you plan to fail. Kaya kausapin mo yung mga nababalitaan mong nasunugan, ganyan. Hindi kasi sila nag-plan. Ayaw natin yun mangyari. Gusto natin maging tayo, maka-level tayo dun sa 5% ng traders na may plan. So sabi nga ng educator din natin na 95% ng traders ay yun nga walang plan. Usually natututo sila from their mistakes. Yung mga smart traders, they learn from others' mistakes. So, sino ba dito yung nakaka-experience na masunugan? Sino dito? Pa-chat nga dyan, sino yung mga nasunugan na dito? Ayan, si Irish nasunugan. Ako, well, congratulations kasi may natutunan ka doon for sure. Pero sabi nga nila, walang student ang hindi nasunugan. Yan si Coach Joanna din, nasunugan. Ako, day 1 ko nasunog. 'Di ba? Lahat tayo, I think, nakaranas ng sunog because tao lang tayo, eh. Alam mo yon, umiiral yung greed. Nakikita mo, eh. Alam mo yon, nakikita mo na, wow, kita pala ako. Ganun pala yun. So, naging greedy ka. Ending, yung lot size mo, lalakihan mo, feeling mo, ano mo yun, kaya mo ng madoble agad-agad. So, hindi ka nag-follow sa trading plan. Ending, marami kang wins nung una, sa huli, sa isang iglap, naubos ang fund mo. So, si Sir Mark pwedeng makahingi. So, sir, enrolled na po ba sila? If you are enrolled po, yan, makakakuha ka ng ganitong plan. Ayun, si Tita Nia sabi niya 3 Coach? times na 1K at yes po, Coach Joanna. No, I just want to go back. Paano nga ulit in-edit yung risk to reward ratio? Kanina di ba 1:1 yun? Pag in-edit ko kasi sa akin, nagpo-percentage something. Okay. Wag mo 'tong babaguhin, 'yan. Wag mong babaguhin 'yan dito kasi automatic yan nako-compute. Dito siya nababago. So, 'pag ginawa ko 'tong 10-10 nagiging 1:1. Okay. 1 is to But 1. Okay, gets. oo. Pero, sa totoong buhay, hindi naman nasusunod yung eto, 'di ba?
So, automatic din yan, pwede siyang i-record here. So, pakita ko sa inyo. So, what if, ang sinet mong goal is 1:2, kaya lang, nag-close profit ka ng mas maaga. So, instead of, sa first trade mo, tama yung trade mo, pero hindi ka kumita ng $2 because sa first trade mo ang in-execute mo 1:1 lang. You risk $1 to get $1. So, ang gagawin mo, lagay mo lang 1:1. Automatic nag-compute na siya. Kapag wala kang nilagay dito sa column na 'to, automatic kung ano yung nakaset po dito, yun yung mako-compute. So, what if yung next trade mo, yung second trade mo, ang ginawa mo is you risk $1 to get $3. So, ang ilagay mo lang diyan 1:3. Automatic na record. So, kumita ka $1 sa first trade, second trade $3. So, dito nagkaka-ideya ka na kahit hindi ka pa nagte-trade sa real account mo, by just practicing doing the growth plan, imagining na what if matalo ako sa trade na 'to, what if kinopya ko yung kay Manara, kay Abdallah, record mo lang 'yan. Malalaman mo, ganito pala ang mangyayari 'no kapag 'pag finollow ko lang yung risk to reward ratio, yung proper lot size, proper pips. So ngayon, okay, iko-close ko lang muna 'to, Pakita ko yung dapat niyong gawin kapag meron na kayong ite-take na trade. Close ko lang 'to. So for example, mamayang 9:30 PM nag-decide kayo na manood ng ating live trading sessions at nanalo ka ng 2 trades. So, if, 1:1 yun, lagay mo lang 1:1. Kung hindi mo alam yung pag-compute, okay lang, puwede naman blanko, 'di naman 'yan strict. Ito lang kasi is para lang may idea ka kung ano yung mangyayari. So, pang-ano siya, para lang ma-update ma-update ka kung ano yung posibleng mangyari sa fund mo, para lang 'yan sa ending balance. So, ngayon kung actual na, hindi mo na sunod talaga yung risk reward. Record mo lang yung actual na naging balance. Nung nag-scalp ako naging 103 yung fund ko. So, lagay mo lang 103. Tapos lagay mo kung anong lot size yung tinrade mo, 0.10, 0.01. Tapos, dito lagay mo yung pair. Yan, US30, kung ano yung pinagpa-practicean mo. Tas mamaya it's September 24, lagay mo diyan. So, anong strategy? Scalping. Scalping. Ilang pips, kunwari ang kinita mo lang dun, target mo 10 pips pero sa trade na yan 8 pips lang. So, just record 8 pips. So, take down notes mo. Anong ginagawa mo niyan? Busy ka ba? Live scalping while multitasking. Multitasking. So, puwedeng makita mo, siguro kung natalo ka baka kasi hindi ka naka-focus, merong anak na nanggugulo sa'yo, or nagkamali ka ng pindot, record mo. Kung ano yung wins mo, ano yung reason mo ba't natalo, i-record mo siya. So, if yung position is buy, i-record mo. Automatic, mapupunta siya dito sa trading journal query. 'Di ba, dito, malalaman mo, okay, sa first trade ko nanalo ako. So, ito yung notes ko. And dito yung pips, kapag hindi ka naglagay ng pips dito, de-delete ko, tignan niyo 8 kanina. 'Pag hindi ko nilagyan ng count 'yan, 20 yung nakalagay. Bakit 20? Kasi 20 yung nilagay ko rito. Kung ano yung nilagay ko rito, yun yung mare-record here. So, kung gusto mong ma-alter siya, so siyempre sa perfect world, um, 'yan, puwede naman laging 20 pips. Pero minsan talaga, nakita mo kailangan mo talaga i-close, so record mo 8 pips lang, gano'n. So, si Abdallah usually target lang 'yan 10 pips, so lagay mo 10 pips. So, okay, I only need 67 trades para ma-reach ko yung goal. Meron akong 2 wins, so wala pa akong loss. Tapos next trade, gawin mo ulit,
i-record mo lang, lagay mo check, check. So, by the way, if you are using a Cent account, pwede mong gawin, i-send lang yung figures. So, para di ka malito, gawin mo na lang siyang 20,000. As ito, 10,000 if sa Cent account ka. So, imagine this is 20,000 cents. Kaya yung lot size dito ay magbabago din siya. Kapag, yan, pag ginawa nating cents yung figure, makikita mo na yung lot size ay magbabago din. So, magsasuggest siya ng anong lot size yung dapat mong i-trade base dun sa sinet mong TP. Gets? Gets? So, kapag kunwari, you've decide maging, scalper bigla, scalper, swing trader bigla or day trader, yan, nakita niyo nag-adjust yung lot size na sinasuggest niya. 0.10 daw. So, imagine kapag ang SL mo 100 pips, kinopya mo si Plutos 100, 150 pips. Hindi ka dapat mag classic account or standard or ECN kasi hindi swak. Hindi swak yung dapat na lot size. So, pang cent ka lang. Kaya maganda mag-cent if maliit ang capital mo. But, for scalping, okay lang na mag-standard or ECN. Mas maganda ECN pag scalping. Kasi, sa scalping, malakihan ng lot size natin dito because, yun nga, kasi we're just risking few pips lang. 10 pips, 20 pips. At matututunan nyo siya here kung saan ka magsiset ng stop loss. Usually, sa dulo ng same candle kung saan tayo nag-base ng price action. I highly recommend to please watch this video. Tapos meron din po yan dito na advance. Ayan. So, please watch this. Kung hindi nyo pa rin napapanood hanggang ngayon, simulan nyo na para ready na kayo later. Hindi yung nagugulat kayo ano bang pinaggagawa ni Abdallah. Tapos, dito din, meron yan past weekly session. Maganda kasi dito, bina-backtest niya, nire-review niya yung naging trade niya for the week. So, malalaman mo kung bakit niya tinake yung trade noon, may replay. So, basta maganda siya. Maano mo siya, makukuha mo yung kung paano niya yung ginagawa. So, take time to watch the video every day, kahit napanood nyo na, kasi ganoon nyo siya maa-apply. Okay, so kung wala ka pa rin time doon, mangopya ka na lang kay Abdallah. So, yun yung purpose nitong ating trading journal query. At dito nakalagay din yung summary ng iyong goal. Tapos 69 trades left na lang. At naka-record din dito yung best pair traded. Ngayon, dito naman sa PIP calculator, anong purpose naman nito? So, for example, you are trading US 30. Ilagay mo dito yung entry price mo, kung anong position mo. So, ilagay dito, mako-compute po kung ano yung iyong dapat na take profit price based on kung ilan po ang nilagay nyo doon sa summary. So, dahil nilagay natin 10 pip plan, 10 pip plan, 1:1. So, dagdag siya lang dito ng 10 pip. So, kung dito, di ba, 0.38, dito naging 0.28. Dito naman naging 0.48. So, nag-add ka ng 10 pip. So, bawat pairs, iba-iba kasi yung ano niyan. Yung, kung baga dito sa, iba pala, sorry, sa iba ako nakatingin. Kay Bitcoin, kapag 10 pip, yung unang decimal nakita mo, yun. So, dito naman kay US 30, yung 802 naging 812. Dito naman nagbawas ka ng 10, naging 792. Gets ba? So, automatic po nako-compute yan. Paano kung naging swing trader ka? Gusto mo explore yung day trading, swing trading? Mag-a-adjust din po yan. Naging 100 pip. Oh. Naging yung entry mo na 34802, yung TP mo daw dapat 34902. So, yan ang ika-copy mo sa iyong tawag nito, trading account.
trading platform. So, balik natin 'to muna sa 10:10. Okay, ngayon, yun nung kapag gusto mo bumase sa sinet mong PIP plan. Kaya lang, usually, hindi yan nangyayari. It depends sa chart, 'di ba? 'Di ba, Coach Joanna, hindi naman lagi 10 pip lang. Usually, sayang lilipad pa kasi yan. So, you have to adjust. Kung saan yung possible na, um, yun nga, yung dapat na stop loss based on the siguro previous low or previous high, yung profit mo based on the support or resistance. So, kapag gano'n naman ang goal mo, dito tutulungan ka ng calculator to compute ano bang, ilang pips yung matatalo mo or mapapanalunan. So, for example, sa NZD-JPY, nilagay mo, nag-enter ka ng trade 76.14. Tapos, ang desired take profit mo is 77. So, automatic, mako-compute niya, 88 pips pala. So, this is another way of measuring ilang pips. So, paano kapag ang TP ko gusto ko maging 80? 385 pips daw yung kikitain ko. So, kapag yan yung tinake mong trade, so i-copy mo yan. Silagay mo dito sa trade mo. Kunwari, tinrade mo yung account na yun. I-record mo siya, 385 pips. So, kung yun ang iti-trade mo. Itong pip calculator will help you calculate kung ang hirap i-determine kung anong ilang points ba yan, I mean ilang pips ba yan. So, iba-iba kasi nga ang currency, iba-ibang decimal yung iche-check mo. Sa kay XAUUSD, iba din yung ano niya, 4 yung whole number niya. Kay EURUSD, isa lang whole number niya. So, dito, 'di ba, decimal lang. Kaya, this is super helpful, itong calculator. Gano'n din dito, kapag sinet mo kung ano yung SL mo, for example, ito SL mo ay 7. Nag-enter ka ng 115, ang SL mo 117. Ibig sabihin, you risk 163 pips. So, alam mo, okay, ang talo ko 163 pips. Ngayon, ang tanong sa'yo, alam mo na ang SL mo 163 pips, ilan ng lot size ang dapat mong ilagay para papasok ka sa risk na 'to, na risk na 1%. So, diyan naman papasok yung calculator natin na ginagamit. So, ito siya. So, if you have $100, risk mo 1%, stop loss mo 10, ibig sabihin, I can trade 0.01 lot size. So, if your account is 1,000, I can trade 0.10. So, nag-a-adjust siya. So, kapag ang stop loss mo 100, 0.01 ka lang. Ngayon, kapag kunwari 100 yung fund mo, stop loss mo 100, may lalaman mo, hindi pala ako pwede mag-ECN or standard account. Kasi kailangan 100 position size lang ako or units. The 100 units is equal siya sa 0.001, which is hindi yan available sa standard account or ECN account kasi hanggang 2 decimal lang tayo. Take note, 2 decimal lang. So kapag gusto mo pa rin mag-trade kahit 100 yung pips, tapos 100 lang yung fund mo, then open a cent account sa mga trades na may ganitong kalalaking pips. So, maganda, iba yung pang scalping mo, iba yung pang swing trade mo para hindi maghalo. Para alam mo, okay, sa account na to, okay lang ako mag-trade 10 lots. So, ganun. Nakaka-follow po ba? Ayun. So, ano yung next? Dito sa calculator, yung last column, ito naman is based sa isa-set mong risk to reward. So, for example, if you are trading gold, tapos ang gusto mo, ilalagay mo lang dito yung entry price. So, sa trading view, magkano na ba presyo ngayon? Ay, ayan. Nag-purchase na ako ng ano eh.
ng premium. So, dito sa Trading View, ito yung dito tayo mag-a-analyze ng ating setup, ng ating trade plan. So, dito kasi, matutulungan na niya kayong mag-compute ng ilang SL or TP kung ayaw yung gamitin yung spreadsheet. So, for example, eto, nag-decide ka na i-take yung trade na to. Dito po, pag i-hover mo yung mouse, makikita mo, 313 pips yung ating matatalo at 471 pips yung mapapanalunan sa trade na to. So, for example, 313 to, i-compute mo ano yung proper lot size. Kasi kapag 313 yung pips, pag 0.01 lot size mo, ang talo mo dyan, $31. So, wag kang standard kapag hindi ka willing. But if you are willing to lose $31 sa 0.01, then go, mag 0.01 ka. Ganun. And also, you can use this ruler para pangsukat. So, makikita mo po kunwari ito. From here to here, meron tayong, ayan. Ay, ulit. Dito na lang tayo sa dulo. So, kunwari from here to here, gusto mo masukat ilang pips. Nakita yung gumagalaw. Dito, 496, 564, 600. So, ibig sabihin, ganun kalaki yung ginagalaw ni gold. Kaya si gold, favorite ng mga manual traders yan kasi ang laki ng galawan yan. Mabilis ang kitaan, mabilis din matalo. Kaya importante yung pagsaset ng SL. Tapos, ito lang din, sa mga major pairs, mapapansin nyo, iba rin yung galawan dito. Like Euro USD. Pag sinukat natin po ito, kahit sa 15-minute time frame, pag sinukat ko po ito, 81 lang po. Ayan. 82 pips lang yon. Ang laki nung ginalaw, pero 82 pips. So, iba-iba siya, depende sa pair. Kaya, suggest if newbie ka, stick to sa 1 to 2 pair lang. Kahit isa nga lang para makilala mo yung pair na tine-trade mo. So, ako nagsimula ako sa Euro USD and dito lang ako nakakapag-trade ng gold since nag-enroll ako. And ngayon yung US 30 naman yung ina-explore ko. So, hindi ko pa kilala si US 30. Dito ko lang siya talaga nagagamit. Kaya, ayun, goal ko rin is i-record para alam mo yun, parehas tayo sabay-sabay tayo ma-achieve yung ating goal. So, ayun, meron pa ba akong na-skip? Bali dito, if kunwari you've decide na mag-trade kay gold, ang presyo niya 2,633, lagay mo 2,633. So, pag nilagay mo, sorry, hindi pala dyan, dito. 2,633. Kunwari magbabay ka kay gold, lagay mo buy. Kung gusto mong malaman kung ano ba yung dapat na take profit mo, so, pag change mo po tong 1:1 to 1:1, magbabago siya. Pag ginawa mo tong 1:2, magbabago siya. Pag ginawa tong 1:3, magbabago siya. Pag ginawa mo tong 2:3, magbabago din. Hindi nagbago. Hindi siya babago. Naka-fix pala siya sa kung ano yung sinet mo. So, ayun, 1:1, magsasuggest po siya. Automatic, naka-compute na. Ayun. So, napaka-detalyado. Ang daming numbers, no? Pero, ayun, I highly recommend guys na please, subukan nyo po ito. Kasi, at dito po nagsisimula yung discipline. Kapag hindi natin record, hindi natin pinlano yung trade, hindi natin inalam ilan po yung risk natin per trade, hindi natin inalam ilang pips yung matatalo, hindi ka aware doon. So, maaaring maka-experience ka ng loss. Doon ka sa hard way bago ka matuto. So, ang gusto natin, matuto kayo sa mistake ng iba namin nung una. Tama, Coach Joanna? So, ayun.
I hope marami silang natutunan because it's 12:17 na. May Yeah, question pa sila. Coach. Go, Coach Go, Joanna. go, coach. No, sabi ko, yes, ang dami ko talaga natutunan. Very, very, it's a very nice session. Sana, I hope na yung mga listeners din natin is talagang natuto dito kung paano natin maximize tong growth plan talaga. Yes. Ay, meron lang ako i-share pala bago ko makalimutan. Di ko na naduduplicate kasi agad hindi ko na rename. Ito na lang yung Manara backtest na lang. Share ko lang din sa mga newbies here. I made a backtest ng Manara. So, alam na din si Manara yung ating harmonic pattern scanner. So, what if we trade Manara scanner ng hindi tayo naggamit ng technical analysis? Purely nag-copy paste lang tayo. Pero, 'di ba, nire-recommend natin na dapat i-identify pa rin natin alin yung good trades, quality signals. So, what if lang nag-copy paste tayo ng mga signals without doing technical analysis? So, alam natin na hindi laging winning yung trades. So, ito po, kinuha ko lang yung data ng September to September 18 nung ginawa ko to. At if we follow yung proper risk management, nag-stick tayo sa sinuggest na risk to reward, na napag-alaman ko na meron pong 48 na successful trades doon sa data na nakuha ko at 78 yung failed. Pero yun specific pairs lang yung pinili ko, hindi lahat. And for the bat pattern and butterfly lang yun. So, gusto ko rin malaman what if ang traders natin nangopya lang they don't have the skill pa na mag-identify. Magiging profitable pa rin kaya sila? And sinubukan ko siyang ilagay sa growth plan and nilagay ko rin po dito yung what if nauna yung puro talo. Yung 78 na yun yung mga una mong na-copy. Which is 'di ba hindi naman mangyayari kasi of course may time na mananalo ka. Pero dito for the record lang, what if lang puro talo at ni-record natin 'yan at nag-stick tayo sa 1% per trade. Meaning kung natalo ka $1 sa una, susunod 0.99, eto bumababa yung fund mo. But eto malalaman niyo na if magiging disiplinado ka na 1% lang talaga ang nire-risk mo, kahit matalo ka ng 78 times sunod-sunod, yung 100 mo magiging 45 at kahit na naging 45 yan, it can recover. So, sa daming mistakes mong yan, for sure may natututunan ka. And kung naging sunod-sunod naman tama yung mga naging trade mo na, meaning you risk 1% of your fund which is 0.46 cents, $0.46 and ang target mo is 1.72 kasi 1.373 yung risk to reward niya. So iba-iba kasi yung risk to reward ng Manara eh. So sa trade na to kay Euro CHF 1:3.73. So kapag tama yung trade mo, kita ka 1.72. So mag-a-update yan. Yan o. Kapag naman naging break even, i-ano mo lang siya, i-click mo yung dalawang check para magbe-break even. Ayan o, break even. So, kapag tama yung trade mo, yan automatic nag-adjust siya. And then if consistent ka, puro tama yung trade mo, ayan, naka-recover ka na agad at na-achieve mo na yung goal mo. Kahit na 78 yung losses, 49 wins, with just 128 trades, 127 trades, ma-achieve mo yung goal mo na maka-ROI ka. Tapos ayan, ni-record ko dito yung kung anong date, anong pair, anong strategy. So, yung pips hindi ko na kinompute kasi ang hirap computein nun isa-isa. So, gusto ko lang malaman kasi yung ano yung mangyayari sa fund nyo if ever talaga nangopya kayo without doing technical analysis. So, ayan, yun lang sa part ko. Thank you so much. Yes, thank you Coach Janice. For sure maraming natutunan ng mga viewers natin ngayon and kahit ako ha. Honestly, ayan ay mapapasimula na magkaroon ng trading plan. Yan usually kasi 'di ba, depende kasi kung ano yung
tinitrade natin. So kung copy trading, hindi ako nakakapag-trading plan dahil hindi ako yung nag-execute ng trades. Pero since nga tayo ay mag-uumpisa na ayan sa pagma-manual trade, ayoko rin na hula-hula na lang. Hindi ko alam kung ilang beses na ba ako natalo or makakabawi pa ba ako. So mas tulong sa atin sa trading success natin ang makapagkaroon ng trading journal. Ayan, 'di ba? Do you agree, Coach Joanna? Yes, absolutely. Kaya I'm very happy na talagang nag-walk through tayo today, no, on this trading plan. Kasi me personally, I'm doing manual trading almost every day. And ito na yung missing part eh. You know, I mean, for me, for my case, I know how to do technical analysis, but I want to be more detailed on how do I want to grow my account, right? Which is very interesting kasi lahat tayo gusto talaga natin maging profitable. But how can we be consistent sa pagiging profitable? And I guess this is the right answer today. That's why I'm so happy na-explain natin siya today. And I hope that the listeners that we have today and the ones that will be watching this recording also will learn a very good understanding of how important it is na magkaroon talaga tayo ng trading plan. Yes. So, So, yeah. Coach, what's the Yun. key takeaway of our listeners today? So, ang key takeaway, guys, is to start today. Hindi mamaya, hindi bukas. Ngayon na. Nakita niyo habang fresh pa. Kasi, di ba, baka mamaya sa sobrang dami yung ginagawa, may anak kayo, may work kayo, baka mawala na yung mga tinuro ko. So, kung napanood nyo to, please do it now. Reach out do sa mga leaders nyo. Get this file para magawa nyo na. Sa mga hindi pa members, you can just write down yung goal mo and yun, you can start from there and do your demo trading. Ang mahalaga lang naman kasi dito talaga is malaman nyo kung ilang pips ang matatalo nyo. If yung pips na yon, ilan dapat, okay, number one, sulat nyo ilan pips ang i-risk nyo. Number two, if nalaman nyo na yung SL, ah, kailangan niyo namang malaman ilan yung proper lot size. Use the calculator. Alamin niyo kung ano yung dapat na lot size. SL muna, pips muna, bago lot size. Okay? Usually kasi ang newbies, lot size, hula, tsaka ko na lang malalaman ilan ang matatalo. Gulatan na lang ang nangyayari. 'Di ba? Do you agree sa mga nandito sa Zoom? So, ayaw natin na gano'n. Baguhin natin yung ginagawa nating mali. Nakita niyo na yung posibleng mangyari sa account if we will stick sa ating trading plan. Kaya start doing your growth plan, set your goals, begin your trading journal. Tapos, remember guys, success in trading doesn't come overnight. It's a journey that requires dedication, discipline, and continuous learning. So kahit kami nila Coach Emma, tagal na namin sa forex, sa stocks, alam mo 'yun, nandito pa rin kami. Kasi iba pa rin yung may mga community tayo, educators na nagfi-feed sa'tin ng mga more information. So marami na information, ang kailangan natin execution. So you have to do it now. Kaya see you on our next podcast. I invite you, i-share niyo yung mga trading journal niyo, Coach Emma, Coach Joanna, tsaka maybe we can invite yung mga nandito. So Yes. you can share your screen. Yan yung ating pag-uusapan natin. So share niyo lang yung inyong goal, kung para saan ba yan? Gusto niyo na bang mag-resign sa work? Ano niyo lang ba yan, yung pag-aaral niyo ba ng forex is just your sideline o gusto niyo talaga ma-achieve yung financial freedom, yung hindi ka na magche-check ng mga price tags, mai-travel mo yung family mo. So, sulat niyo yun. Yes. Yan. That's the goal, no? Nakaka-inspire and nakaka-excite din. Kasi what if, 'di ba, kapag naging consistent ka rin diyan and nag-dedicate ka talaga ng time aralin paano gawin yung trading journal, malay mo, malay natin, no, ma-achieve natin yung goals natin nga na time freedom and financial freedom. And yes, we are here
to support you every step of the way. Ayan, katulad ng ginawa ni Coach Janice, iisa-isahin sa inyo, hihimayin paano ba gumawa ng trading journal. And guys, hindi lang yan yung topic natin. So if nakakanood din kayo ng past videos namin, marami kaming nagiging topics para makatulong sa inyong trading journey. And you can suggest to us kung ano yung gusto nyo pang gawing topic para mas maliwanagan kayo, di ba? At makatulong sa pagtitrade sa inyo. So, don't hesitate to reach out to us, whether kay Coach Ni, sa akin, or kay Coach Joanna. Ayan. Yes, and speaking of, we are very thankful for everyone na nag-join sa today podcast natin. Ang dami natin today. I'm so happy that we've reached the end of the session and we're still complete. Maybe just one or two left out, but yeah, we're still majority complete here. So thank you so much everyone for joining today's session, and we hope namin natutunan ulit kayo, as definitely kami, personally, may natutunan kami on our today's session. And be sure po na i-follow nyo yung ating sessions every week. We have our podcast sessions, so just subscribe, right? Subscribe and Sa mga follow our channels social namin. media. Yeah. I-mention I-follow mo nyo nga, na po Coach Joanna. for information. What's your channel para alam nila? Yan, kung saan ka ifa-follow. We have actually yung social media natin, madali lang siya i-follow kasi meron tayong user ID at Joanna Maambong, for example, for me. That's all in Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, anywhere, right? Kasi Oh. ang purpose talaga natin is to disseminate the information, so lahat tayo talaga may chance na maging financially free. And that's the value that we want to put here out sa buong mundo, right? To help other people to be financially free. And yeah, I hope na may natutunan kayo. How about you, Coach Jenny? Kindly share how can people reach you as well? Thank you, Coach Joanna. So, sa akin naman, Janice Innocentes. Same kay Coach Joanna, yun din na ating username. Sa Facebook, check nyo lang yung merong yung may blue check. And make sure yung kausap nyo hindi scammer. Sa YouTube po, please subscribe din sa channel ko, and I am consistently posting series din. So, kung busy sila, Coach Joanna, minsan pag lang, nakatakas ako sa mga bagets, naggagawa ako ng live doon. Kasi yun din ang goal ko, to help you guys matuto sa trading, sa journey nyo dito, and somehow kung ano yung na-experience namin, um, ma, ma, may matutunan kayo from that. So, ikaw, Coach Emma? Yes, ang aking naman, YouTube channel. So, dalawa yung YouTube channel namin, pero for Forex related topics, ayan, you can follow us sa Mulawin Trader na YouTube channel. Kasi yung isang channel namin is for Buhay Canada, Alwin and Emma. But, yan, kung gusto niyo rin kami i-follow doon, yan, from time to time, nagsishare kami kung gaano ba nagiging helpful sa aming Buhay Canada ang ang pagkakaroon ng side hustle ng yan pagti-trade. So, it's really been profitable year na yan. It's been a year na rin na nagbibigay sa amin ng extra income itong pagti-trade sa Forex. So, pwede rin kayo mag-join sa aming Mulawin Trader na Telegram, and yeah, we will reply to you guys. Yes. Kay Coach Ayan. Joanna, anong Telegram mo sa Telegram? Joanna Maambong din. Yeah. So, ako naman, meron akong at Janice Innocentes. Nakamute ka, Coach nakamute. Joanna. Ako naman at Janice Ay, Innocentes, tsaka at BeatFXPH. So, yun pala guys, BeatFXPH, yun yung aking community since 2020. And usually kasi, nasanay kami nila Coach Emma sa, na-automate na kasi namin yung trading strategy namin. So, ngayon, doon naman kami sa level up naman, focus ulit, balik-aral ulit sa pagte-trade. So, ano ko na yung manual trading before, na-aral ko na, but since na comfort zone na ako doon sa auto trading namin, nagre-review ulit ako, and eto na, sinishare ko yung aking mga natutunan dito sa ating academy. Yes, Coach Yes. Joanna. yes, I'm about to say thank you, Coach Emma. I'm about to ask you actually for your own YouTube and yeah, yung mismong handle ba. And thank you for typing it already. So we will not prolong this
saying goodbye, everyone. We really hope that you guys learned today's session, and we're looking forward to hear and see you join us again on our next podcast Yes. session. Yes, Yes. Thank you, until next guys. See time, you guys. again. Happy trading. Bye. Bye. Thank you, everyone. Thank you for joining. Bye. Yan. Sige, maiwan muna kaming tatlo here. We will discuss on our next podcast session Yes. Thursday by day. Pag-usapan Thank lang you, namin yan. everyone. Thank you, everyone. So, hindi na naman ako nag-record. Hindi ka nag-record? Di ba nag-record si Joanna? Hindi rin. Hindi ko alam kung totoo na na-record siya, coach. Let me see. O ngayon pa lang, mali ako ng clip. Teka lang, time Kasi out. ako nag-record ako, pero nag-start na siya nung si Joanna na yung nagsasalita. Ah, Pero alam mo, nag-record na-record ko ako. naman. Na-record ko, kaya lang wala yung intro ko. Yun. Let's see later. Kasi usually kapag sa Zoom, di ba, pag kinlose natin yung call, doon pa lang siya Oo. mag-start converting or something. So Nagre-record let's see ako whether eh. we will Hindi ko Pero alam ba't ano, nawala. kasi meron ako in-approve. Nagtanong kung allow recording ba. Ay, stop Yun nga recording. eh. Tas